makipag-ugnayan kami sa kanya. Titingnan namin kung makakakuha kami ng kopya sakaling ma-resolve niya yung issue na yon. Ang dinig ko nga, early next week, magpapalabas siya ng mga subpina kay Gutesa. Yun. In fact, pinakuha niya yung address ni Gutesa kasi wala doon sa, hindi niya makita sa affidavit. So, binigyan namin sa opisina niya yon at mag-i-issue ng subpina kay Gutesa, kay Atty. Espera, and probably, pati kay Senator Marcoleta kasi siya yung nagpresenta sa kanya bilang testigo. So magandang gabi po sa ating lahat at lalo na sa mga tagapagsubaybay sa ating mga video at sa aking mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman mga par para palagi po kayong updated sa mga video reaction natin. So ngayon mga par, sinasabi ni Ping Lacson na kakasuhan daw yung piki na witness na si Orle Gutesa dahil sa pagsasabing na siya daw ang tagapag-deliver ng bilyon-bilyong pera na papunta doon kay Congressman Saldico at kay House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Lacson ay piniki daw yung affidavit ni Gutesa para daw kinukots ni Marcoleta si Gutesa mga par. Kaya nasabi ni Ping Lacson na kakasuhan daw yung witness na si Orle Gutesa at kasama si Senador Marcoleta at yung attorney na nag-notaryo sa affidavit ni Orle Gutesa mga par. So ito po yung po sa DCMM Teleradio. Babasahin po natin mga par. Papadalhan umano ng subpena ng executive judge na si Orle Gutesa na nagsalita sa aligasyon na pasahan ng bilyon-bilyong pisong pera ni na Saldico at Representative Martin Romualdez. Post po ito sa DCMM mga par. So may video po tayo at ay pakita po natin. So, i-resolve yun ng executive judge, si Judge Carolina Sison, no? Siya yung executive judge sa Manila. Makipag-ugnayan kami sa kanya. Titingnan namin kung makakakuha kami ng kopya sakaling ma-resolve niya yung issue na yon. Ang dinig ko nga, early next week, magpapalabas siya ng mga subpina kay Gutesa. Yun. In fact, pinakuha niya yung address ni Gutesa kasi wala doon sa, hindi niya makita sa affidavit. So, binigyan namin sa opisina niya yon at mag-i-issue ng subpina kay Gutesa, kay Atty. Espera, and probably, pati kay Senator Marcoleta kasi siya yung nagpresenta sa kanya bilang testigo. Kumbaga parang hindi din po tayo ganun fully nagtitiwala doon sa mga binanggit niyang mga pahayag sa pagdinig kasi nga po may gantong lumutang na questionabling paglalabas po niya ng mga testimonya. Hindi naman kasi alam mo yung kanyang affidavit, sinumpaan niya rin naman yun sa Blue Ribbon eh. So, yung aspeto na yun, wala ako nakikitang problema. Tangan nga lang, kung mapapatunayan na nagsinungaling siya doon sa, dahil tinanong siya ni Senator Marcoleta, ikaw ba'y nagtungo sa notaryo? Ikaw ba mismo nagpanotarize? Sumagot siya ng opo. So, ibig sabihin, kung sa aspeto na yon, na kapag sinungaling siya, assuming na totoo yung sinasabi na to ni Espera, kasi hindi naman tayo para maghusga doon, bahala na si Executive Judge na mag-determine kung sino sa kanilang dalawa nagsasabi ng totoo. So, assuming na totoo si Atty. Espera at nagsinungaling si Gutesa sa komite na sinasabi niya nagpanotarize siya pero hindi naman pala, medyo maski pa paano, magiging suspect yung kanyang testimonya, yung kabuuan. Kasi mismong mga abogado, sinasabi na pagka nagsinungaling ka sa isa, parang may implikasyon na pwede ka nagsinungaling sa lahat. Possible po bang ipatawag din po natin, Senator, sa susunod na hearing ang Malacanang, ang mga opisyal po ng palasyo kasi nabanggit po ni Yusek Bernal. So yun po mga par, nakita po natin yung video na sinasabi ni Ping Lacson. So hihintayin na lang natin yung susunod na mangyari mga par kung sino ang nagsabi ng totoo. So maraming salamat, paki-subscribe naman mga par para palagi po kayong updated sa mga video
reaksyon natin.